Magandang araw mga kababayan. Narito ang pinakabagong update sa lagay ng panahon ngayong linggo, November 9, 2025. Si Super Typhoon Uwan ay patuloy na lumalapit sa kalupaan at ngayon ay nasa pinakamapanganib na yugto ng kanyang paglalakbay. Alamin natin ang pinakabagong datos sa lakas at galaw nito. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa kasalukuyan, napakadelikado ng sitwasyon sa silangan habang si Uwan ay lumalapit sa Bicol Region. Ayon sa Pag-asa, namataan ang mata ng Super Typhoon Uwan sa layong 125 kilometers east-northeast ng Verac, Catanduanes. Kumikilos ito pa west-northwest sa bilis na 25 kilometers per hour. Taglay nito ang maximum sustained winds na 185 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugsong umaabot hanggang 230 kilometers per hour, may central pressure na 935 hectopascals. Malawak ang sirkulasyon ni Uwan dahil ang mga hangin mula strong hanggang typhoon force ay umaabot hanggang 800 kilometers mula sa sentro. Ibig sabihin kahit wala sa mismong eyewall, ramdam na sa malaking bahagi ng Luzon at silangang Visayas ang malalakas na bugso ng hangin at ulan. Sa hanay ng wind warnings, nakataas na ang signal number 5 para sa Polillo Islands, hilagang bahagi ng Camarines Norte, silangang bahagi ng Camarines Sur at buong Catanduanes. Sa antas na ito, inaasahan ang catastrophic damage. Sa Tropical Cyclone Wind Signal number 4 naman, kabilang ang silangang bahagi ng Quezon, natitirang bahagi ng Camarines Norte, natitirang bahagi ng Camarines Sur at silangang bahagi ng Albay. Sa antas na ito, significant hanggang severe na pinsala ang posible kung hindi sapat ang paghahanda. Sa mas malawak na saklaw, nasa signal number 3 ang southern portion ng mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Southern Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Aurora, Metro Manila, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, natitirang bahagi ng Quezon, Marinduque, natitirang bahagi ng Albay, Sorsogon, Ticao at Burias Islands, gayon din ang Northern Samar, hilagang bahagi ng Eastern Samar at hilagang bahagi ng Samar. Nasa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal number 2 ang natitirang bahagi ng Cagayan kabilang ang Babuyan Islands, natitirang bahagi ng Apayao, Ilocos Norte, Occidental Mindoro kasama ang Lubang Islands, Oriental Mindoro, Romblon at natitirang bahagi ng Masbate. Sa silangang Visayas, kabilang dito ang natitirang bahagi ng Eastern Samar, Biliran at hilaga at gitnang bahagi ng Leyte. Sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 naman, kabilang ang Batanes, Calamian Islands at Cuyo Islands. Sa Visayas, saklaw nito ang Southern Leyte, Bohol, hilaga at gitnang bahagi ng Cebu kasama ang Bantayan at Camotes Islands, hilagang bahagi ng Negros Occidental, hilagang bahagi ng Negros Oriental, Guimaras, Iloilo, ganun din ang mararanasan sa Capiz, Aklan at Antique. Sa Mindanao, kabilang dito ang Dinagat Islands, Surigao del Norte, hilagang bahagi ng Agusan del Norte at hilagang bahagi ng Surigao del Sur. Ayon sa pinakabagong track at intensity outlook, si Uwan ay patuloy na kikilos pa west-northwestward sa susunod na 24 hours. Mataas ang posibilidad na dumaan ito malapit sa Catanduanes ngayong umaga at may posibilidad din ng direct hit kung bahagyang lilihis sa timog. Inaasahan ang landfall sa Aurora ngayong gabi o bukas ng madaling araw. Pagkatapos nito, tatawid ito sa bulubundukin ng Northern Luzon at posibleng lumabas sa baybayin ng Pangasinan o La Union sa Lunes ng umaga o hapon. Sa ngayon, dahil sa favorable conditions tulad ng mainit na sea surface temperature at mataas na ocean heat content, posible pa itong manatili sa super typhoon category hanggang sa oras ng landfall. Dapat ring maging handa sa posibleng eyewall replacement cycles na maaaring magdulot ng biglang pagbabago sa direksyon at lakas ng hangin. Mga kababayan, ito na ang oras ng paghahanda. Siguraduhing matibay ang inyong bahay, may nakahandang emergency kit at alam ng pamilya ang evacuation plan. Makinig sa mga abiso ng Pag-asa at ng inyong lokal na pamahalaan. Manatiling alerto, huwag magpakampante at mag-ingat sa inaasahang matinding hagupit ni Super Typhoon Uwan.